Si Jimmy Butler, aminado na ready na siyang matrade paalis ng Golden State. Hindi naman kasi ito yung first time na nangyari sa kanyang matrade, pero malamang ito yung unang beses kung sakaling matitrade siyang walang issue sa team. As in, ang problema lang ngayon ni Butler, injured siya at kailangan ng salary dump ng Golden State. Ang timeline kasi ng recovery ni Butler para makabalik sa ACL injury at least February 2027 or early March. Na-injured si Butler January. Nag-intay siya ng ilang linggo bago na operahan. Inabot yon until February ngayon taon. Sinabi rin ni Butler na hindi naman siya makakatulong sa Golden State para manalo ngayon taon dahil injured nga siya. Kaya no bad blood kung sakaling iti-trade siya ng team dahil yun naman ang trabaho ng management ng Golden State ang maghanap ng player para manalo ang team. Based din kay Butler, gusto niya magstay sa Warriors kaso nga lang masasayang yung isang taon ni Steph sa 2-year window pang natitira sa kanya. Hindi rin kasi magagamit yung 50 million na kontrata ni Butler ngayon. Ang expected, si Kawhi ang kukunin sa trade pero dahil sa nakaraang report na tanging Toronto at San Antonio lang willing mag-sign ng extension itong si Kawhi kung sakaling matrade siya, biglang nawala sa circulation ng rumors ang Warriors. Ang huling balita pa kay Kawhi na konektado sa Golden State mga 5 or 6 days ago pa. Ang Warriors naman ngayon kinukonek kay Domantas Sabonis or kaya kay DeMar DeRozan bilang backup kay Kawhi. Nasa 3 days na lang kasi ang free agency, wala pang malaki ang cap space ang Golden State dahil sa contract ni Butler na hindi makakalaro so far sa early part ng season. So disclaimer, ang tanging team na pwede lang makatulong sa Golden State ngayon ay Brooklyn. Natulungan na nila yung Minnesota so far. Since deadline, gusto pa kasi makuha ng Warriors si MPJ. Ang gusto lang di umano ng Nets nun, isang first rounder na kasama sa trade. Ngayon, mukhang nasa system pa rin ng rebuilding ang Brooklyn. Pwede nila ulit gawin yon sa Golden State na 1:1 swap. Si MPJ kapalit nitong si Butler at isang first rounder. Masasalo ng Nets yung contract nitong si Butler dahil nga malaki yung cap space at mababawasan naman yung cap space nitong Golden State. Madadagdagan pala. Kasi mas mababa ang kontrata ni MPJ. Dalawang teams na ang gumawa nun. Denver Nuggets noong nakaraang taon at ngayon naman Minnesota. Makakabuo ng salary cap ang Golden State, mariretain pa nila si Porzingis or mapapalaki nila ang kontratang pwedeng ibigay kay LeBron. Dahil ang Miami Heat ang pwedeng i-offer so far sa ngayon dito kay LeBron ay mid-level exception. Kahit yung Cavaliers ganun din kaso kailangan nila muna magpababa sa tax apron. Parehas ding expiring contract si MPJ at itong si Butler. Kasi si MPJ pwedeng bigyan ng contract extension. Si Butler naman kung mapunta ng Nets, bahagyang lalaki yung cap space ng Brooklyn pero next year wala na ang kontrata ni Butler at malaki ulit ang cap space nila. At may kasama pa silang first rounder doon. Tanging Nets lang ang makakatulong sa Warriors ngayon pagdating kay Butler na hindi magiging apektado yung cap space. Meron pa kasi mga teams na merong malaking cap space pero yung mga teams na yon lumalaban sa playoffs. Yun nga lang kung papayag ang Brooklyn sa magiging offer nitong Golden State at kung marirealize din ni Mike Dunleavy na yung Nets lang ang pag-asa nila ngayon. Nag-backout di umano ang Rockets, Hornets at Pelicans sa trade dito kay Jaylen Brown. Ang frontrunner ngayon, Blazers. Pinatamaan pa ni Brown yung mga report ng mga insider na si Jaylen Brown kung titingnan ng stats, pang number 5 best player lang sa lineup ng Boston. Hindi yun nagustuhan ni Brown. Sa post pa ni Brown sa Twitterverse, parang nag-aya ng 1v1 sa mga insider kung uubra sila. Ang Portland, ang highest paid player nila si Grant at si Holiday. Tig 34 million. Ang gustong makuha ng Boston isang big man. Kaya kasama sa package si Young Hansen at si Donovan Clingan. Kailangan pa nila ng pillar para makatapat sa kontrata ni Brown. Ang pwede doon si Grant at si Scoot Henderson na eligible na rin sa contract extension. Hindi ibibigay ng Blazers si Denny Avdija. Ano sila? Bali. All-star na pang bench player yung contract kaya sobrang tipid nun sa Portland. Matipid din ngayon yung bagong team owner.
Kaya nga sabi ni Sham noong nakaraan, matatagalan pa bago ma-trade itong si Jaylen Brown. Pero ang ginagawa ngayon ng mga insider, pinabababa ang value ni Jaylen Brown sa trade market. Kaya merong mga blunder na report tungkol sa kanya para hindi ganong kalaki ang ibigay ng mga teams. Samantalang si Kevin Durant nagpaparamdam na naman. Kasi pinupuri niya si Jalen Brunson ngayon na base kay KD dapat samantalahin niya na nag-champion ng Knicks. Base pa sa kanya, hindi pa alam ni Brunson kung makakabalik ulit sila next season sa finals or championship. Ang mga fans naman umarangkada na baka si KD nagpaparamdam na gustong sumali ng Knicks. Manageable na kasi ang kontrata ni Kevin Durant. Yung statement pa ni KD na baka hindi makabalik ulit ang Knicks, tinawag ng mga fans na backhanded compliment o parang low-key na iniinsulto ni KD si Brunson at yung Knicks. Kaya nagkaroon ng komento yung mga fans na para di umano makabalik yung Knicks sa final sa susunod na taon, nagpaparamdam si KD na gusto niyang pumunta ng Knicks para matulungan si Jalen Brunson. Isdid ni. Hindi kasi bago kay Kevin Durant ng Knicks kasi dati pa siyang gustong makuha ng New York kaso iniwasan niya dahil sa pressure na ayaw niya kasing tawagin siyang savior ng team kung dumating siya dun. Kumbaga siya ang magdadala ulit sa Knicks para sa playoffs at sa contendership. Parang sa statement pa ni KD na mintis niya yung chance nung 2019. Dapat kasi paper ba talaga si KD sa New York kaso ang pinili niya Brooklyn. After 1 year, noong 2020, dumating si Randle sa Knicks at naging contender sa playoffs. After 3 years naman, nung pumirma si KD noong 2019 sa Nets, dumating si Brunson noong 2022. Lalong tumaas ang contendership ng Knicks. Kung si KD hindi nagpanik sa narrative na magiging savior siya ng Knicks, baka nabago pa yung narrative na nanalo lang siya ng championship dahil kay Steph. Dahil kung tinuloy ni KD yung Knicks, siya ang mauuna kina Randle at Brunson at papasok ng championship. Kaso hindi nangyari.